remember nung nagkaroon ng mga salita o sabi-sabi na nag-away daw si BBM at saka si Speaker Martin, at sinabi rin naman ni BBM, hindi siya pabor sa impeachment. Sinabi niya na wala yan, aksaya sa oras and so on. He has always been against. Inulit pa nila yan ngayon. Bakit? Umiiwas sila sa galit? No, not just that. Umiiwas sila na ma-expose sila further. At lalo na yung participation ng ilang mga opisyalis dyan, ma-expose yung tunay na pakay na sinabi ni Rodrigo Duterte in 2024. Nung sinabi niya na itong People's Initiative simply exposed their intention to hold on to power. So, after that, diba, ito na nga, so nagkaroon ng eleksyon. Instead of seeing campaigning, yung actual campaigning na naglalaban ang mga kandidato para sa atensyon, para sa nagpapakita kung sino yung mas maraming nagawa para sa taong bayan, kung sino yung mas qualified. What we saw is an extravaganza of giving away people's money. Yan po ang impression na lumalabas ngayon. Kung nanonood ang NBI, uulitin ko po. This is the impression that they have given. Hindi po namin ito iniimbento. Okay? Yan po, kahit saan ninyo tignan sa social media, yan po ang overwhelming impression ng taong bayan. And to be fair sa mga politicians na ginawa yung kanilang pamimigay extravaganza all over the country, they never denied that the ayuda was in aid of elections. So, tinuloy pa rin nila as though the giving away of money was the solution to all their political problems. Of course, hindi yan ang nangyari. Maganda yung mga ginawa ninyo, mga kasama dito. Yung mga followers dito, yung mga sumusubaybay sa atin. Maraming salamat dahil nagsalita kayo at nagsalita kayo na kaya nyo namang tanggapin yung pera pero iba pa rin ang iboboto. So, yan na nga po yata ang nangyari. Walang kinahinatnan yung pamimigay ng ayuda, marami pa rin ang natalo. But wait! Hindi pa po lumalamig yung pagbibilang ng balota, may mga humihirit na, hindi, marami pa rin nanalo, mayorya pa rin ang administrasyon sa Kongreso. Right. Hindi naman natin sinasabi na nakamayorya tayo. Pero, ito na po ang alam ni VP Inday dahil matagal na rin siyang sinasabihan. Tinatapos lang yung midterm elections. Manalo-matalo sa midterm elections. And to be fair, marami tayong wins. Manalo-matalo sa midterm elections, alam niya na magto-turncoat na, magtatraidor na ang mga dating kasama ng administrasyon. Iniiwan na sila at nakakaramdam na rin sila na nababawasan na yung kanilang following. Dahil nasisense nila kung sino ang tunay na malakas. Yung nakatayo pa rin, nakatindig pa rin, matapos buhusan ng ayuda ang taong bayan, matapos na bakbakan ang bakbakan at walang humpay na i-criticize sila at siraan sila in all kinds of media, nakatindig pa rin ang Inday Sara, nakatindig pa rin lahat ng Duterte at taas noo pa rin tayong mga sumuporta sa kanila. So, in the face of this all, hindi nagpapahinga si VP Inday. Hindi niya pinalipas itong pagkakataon na makapuntos pa rin. Hence, yung bloodbath comment niya. Kasi ang susunod na major activity will be the impeachment. So, sabi ni Fudge, they thought that old school trapo tricks still work.
in the era of social media. They must hire younger tacticians dahil kung sila-sila lang ay talagang lagapak. But you know what? They did hire younger tacticians. They did hire communications people who are much, much younger than them. Sila nga yung nagpapatakbo ng social media, palpak pa rin. So it isn't that. It's just that they got drunk on power. Akala nila sila yung nakaupo and therefore they had the advantage. What they don't know is that post-Rodrigo Duterte, nag-i-expect na tayo ng serbisyo. Nag-i-expect na rin tayo na may ginagawa ang ating mga government officials. Tapos na ang panahon ng noy-noying. Tapos na ang panahon na yung mga barya-barya at mumo na nahuhulog lang sa lamesa ng mga oligarko at mga politiko nila ay tuwang-tuwa na tayo. Hindi na po ganun. Ngayon, pag inupo natin sila, nag-i-expect tayo, teka muna, anong ginagawa mo? Asa na accomplishments? Wala na. Hindi na po tayo nalilin lang. Hindi na po tayo nasisindak na pagka inoferan ka ng konting pera ay nakalimutan mo na. Dumating na ang tunay na panahon na pwedeng tanggapin yung pera na yan sa vote buying pero hindi pa rin iboboto. Baka ito na nga ang kasagutan. So, tinulak ni VP Inday, since the impeachment is the next major activity, anong unang sinabi ni BBM? Ay, hindi kami kasali dyan. Hindi kami pro-impeachment, ha? Natawa talaga ako doon. Inulit pa. Sinabi na nila yan noon, pero inulit pa rin. O, sige, napaghahalataan na lang. Okay, so sinabi ni Pangulo, ay, wala kami dyan. Sumagot naman ang Congressman Toby Tiangco, ito kasing itong impeachment, itong kidnapping, dito tayo natalo eh. Nawala ang Mindanao sa atin dahil sa ganito. Siyempre, hindi naman makakasagot si Speaker Martin Romualdez na siyang nakikitang pasimuno ng mga activities na yun. Siyempre, hindi siya makakasalita. So, nagpapahirit na lang siya sa ibang tao. Although, eventually, nagsabi siya, sino may sabi na may clamor for impeachment? Hindi niya ba alam? May clamor for impeachment. Sabi ni Congressman Toby Tiangco, ay, sino may sabing may clamor? Pinressure mo nga eh. Kung hindi pipirma yung mga kongresista, wala silang conditional release. Halos aminin na nga ni Congressman Toby na itong mga conditional release ay actually pera ng mga kongresista para mga kampanya. Nick. So, nakita ito ni VP Inday, naramdaman niya yan. Alam niya na naghuhugas kamay na yung iba at alam niya yung ibang mga kongresista papunta na sa kanya, magto-turncoat na, traidura na to ngayon. Mas malakas ang VP Inday, isipin mo, wala pang 3 linggo mag-i-election na, biglang in-endorse si Amy at saka si Camille. Ayun, panalo. Nakapagpanalo siyang 2 tao na nirakrat lang niya yung kampanya. Ganyang kalakas yung endorsement power ni VP Inday. Tama, sabi ni Friends, abandon ship na sila. Alam yan ni VP Inday. So, anong hirit niya? Game, impeachment tayo. Diba? Tara! Gusto ko mag-impeachment, game na ngayon na. Kaya malaki suspect ko Padidismiss na lang ng Senado yan kasi hindi kakayanin yung mga bloodbath na sinasabi ni VP Inday. Baka hindi hindi mag-survive yung mga karir ng ibang politiko dyan. Clamor daw. There's a clamor! Oh well. May clamor daw for the impeachment. Akalain nyo. Hindi pa tapos ang laban ha. Lumalaban si VP Inday. Yun yung fighting words yan.
Yun yung ano, she's announcing to all, sige game, okay game, basta tayo sa election, impeachment na tayo, let's go, let's do this. Gusto kong makita itong mga to. At alam niyang walang ebidensya. Bakit? Nasa COA pa nga at hanggang ngayon, wala pang desisyon ng COA, ha? Oh, wala pang desisyon ng COA, anong sasabihin ngayon? Eh, ang COA, ang ultimate judge kung nagastos ang pera in accordance with its intention. Kung tama yung pagkakagastos ng pera. So, without a COA statement, without the COA saying na hindi ito ginastos ng maayos, walang makukuha itong mga to sa impeachment. Kasi hodang Laila de Lima, Cheljokno pa ang mga prosecutors dyan, tignan natin. And in fact, yun ang sinasagot ni VP Inday. Sabi ni Speaker Martin, we welcome Laila de Lima and Cheljokno. Kala ba nila kinatatakutan ni VP Inday yan? Kala ba nila kahit sino sa mga litigators sa team ni VP Inday makakabahan dun sa mga mga